Ano? Sama ka sa biyahe ko? Speaking of islands, pwede ko ba namang palampasin ang pagkakataong makita ng malapitan ang mga isla ng Coron? Are you kidding me? Of course not! Walang extra gas ito para sa amin mga biyero dahil kasama ang island hopping sa tour package namin. Importanteng pumirma ng waiver sa Coast Guard para malaman nila kung sino ang papasok sa mga isla ng Coron at mamamonitor din ang bilang ng mga turista dumarating kada araw. Makalipas ang 10 minuto, natunto na namin ang una naming island for the day. Ito talaga yung binabalik-balikan dito sa Palawan. Kita mo kung gaano kalinaw yun. Sobrang linaw, kahit sobrang lalim nakikita mo pa rin yung mga corals. Kita mo, look at that! Look at the color, man! Not blue. Hindi naman to beach, no? No, swimming pool to! Grabe, look! Let's go skinny dipping. Let's go skinny dipping. Where are the boys? Ay, pati ang biyahe ni Drew staff, di na rin nakatiis. Thank you, BND. Refreshing! Tingnan nyo naman kasi ang malapulbos na buhangin at napakalinaw na tubig dito. Pero bukod dyan, may isa pa palang dahilan kung bakit dinarayo ang lugar na to. Welcome to Banal Beach. Dito mga bata o mga turista pwedeng mag-swimming, mag-sunbathing. Pero maganda dito, kumain ng lunch. Love it. Entrance fee kung dadayuhin nyo itong isla on your own, 100 pesos. Biyahero tip, agahan nyo ang pagpunta sa isla para di pa ganun karami ang tao. Tingnan nyo, ako lang ang nandito. Napasayaw ako nang dumating na kami sa tinatawag na Skeleton Wreck. Pwede kasing mag-free dive dito. Yan po yung Skeleton Wreck, hindi po talaga siya part ng Japanese wreck na lumubog before 1944. Isa po is isang barter ship na naglalayag late 1950s na dyan na po lumubog. Umaapoy po siya nung dumating dito sa Coron Island. Ang entrance fee at rental fee para sa snorkel mask at fins, kasama na sa package tour. Sarap mamatay. Konting sisid pa, nakita ko na ang sinasabing Japanese shipwreck. Isa itong barko na ginagamit sa paglalayag. Ngayon, tahanan na to ng libo-libong isda at corals. Siyempre, para mas memorable, picture-picture din underwater pag may time. Matapos ang ating pagsisid sa Skeleton Wreck, tambay naman tayo sa Coron Youth Club o CYC. Isa po siya sa mga tambayan dito talaga ng mga youth ng Coron. Kaya siya tinawag na CYC Beach. Favorite spot po ng tao sa Coron na puntahan kasi siya po yung public beach po dito na makikita. At kung kanina may entrance fee ang mga pinuntahan nating island, dito libre. Yun nga lang, dahil bukas sa publiko, medyo maraming tao, lalo na on weekends. For our third island,
punta naman tayo sa Twin Lagoon. So, nandito na tayo sa Twin Peaks Lagoon. Kailangan tayong pumasok doon sa maliit na hole para makapunta doon sa lagoon. So, let's get it on. Twin Lagoon po, parang conjoined twins po yan. Parang Orcambal to po na tinatawag na twin na may something na nakadikit sa kanila. So when it's high tide, pwede kang mag-free dive, parang papasok ka sa isang hole going to the other lagoon para makita mo siya. Medyo mixed yung temperature ng tubig. Malamig, pero medyo mainit. Hindi naman ako umiti. Dalawang option para makita mo ang Twin Lagoon. Pwede kang umakyat ng hagdan o pwede ka rin sumisid. Yun nga lang, mas delikado dahil pwede kang masugatan o matrap sa ilalim nito. Kaya mag-ingat kayo guys ha. Kung hindi kayo ganun kagaling sumisid o lumoy, I suggest umakyat na lang ng hagdan. Alam niyo ba kung bakit gano'ng kalinaw ng tubig dito? Dito sa Twin Lagoon, yung tubig halo ng fresh water. Salt water. Kaya pag sumisisid ka kahit walang goggles, hindi masyado masakit.